Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay tinugon kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Iingatan kita, at sa pamamagitan mo, gagawa ako ng kasunduan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Palalayain ko ang mga nasa bilangguan at dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa masaganang pastulan. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila'y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng daan sa gitna ng kabundukan, at ako'y maghahanda ng lansangan upang maging daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa lupain ng Siene sa timog. O langit, magpuri ka sa tuwa. Lupa, magalak ka, gayon din kayong mga bundok, sapagkat inaaliw ni Yahweh ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak, at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya, at higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama, upang kayo'y humanga. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman binubuhay ng anak
ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan din niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus answered them, My Father is always working, and I too must work. This saying made the Jewish authorities all the more determined to kill him. Not only had he broken the Sabbath law, but he had said that God was his own Father, and in this way had made himself equal with God. So Jesus answered them, I tell you the truth. The Son can do nothing on his own. He does only what he sees his Father doing. What the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all that he himself is doing. He will show him even greater things to do than this, and you will all be amazed. Just as the Father raises the dead and gives them life, in the same way the Son gives life to those he wants to. Nor does the Father himself judge anyone. He has given his Son the full right to judge, so that all will honor the Son in the same way as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. I am telling you the truth. Those who hear my words and believe in him who sent me have eternal life. They will not be judged, but have already passed from death to life. I am telling you the truth. The time is coming. The time has already come when the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear it will come to life. Just as the Father is himself the source of life, in the same way he has made his Son to be the source of life. And he has given the Son the right to judge because he is the Son of Man.
Do not be surprised at this. The time is coming when all the dead will hear his voice and come out of their graves. Those who have done good will rise and live. And those who have done evil will rise and be condemned. I can do nothing on my own authority. I judge only as God tells me, so my judgment is right. Because I am not trying to do what I want, but only what he who sent me wants.